Yan sa ating mga sinasabi natin mga pinaglilingkuran, no? Unang-una na dyan ang riding community. At lahat po yan binitawan ko. Totoo po yan. Binitawan ko po ang lahat yan. Pero talagang may calling. Kapag ikaw talaga ay tinawag ng Diyos, kahit saan ka magpunta talaga, ay hahanapin nga niya, no? Actually, hindi naman talaga niya tayo hanapin dahil alam niya kung nasan tayo naroon. So, sa iba't ibang mga ano niyan, mga tinatawag natin mga katungkulan, no? Nandiyan na yung pagiging director natin, pagiging isang media entity, pagiging broadcaster, pagiging vlogger, lahat na po yan, pati content creator, nabitawan ko po yan. Dahil lamang po nung nagkasakit ako at nagkaroon ako ng anxiety and depression. Hindi po biro-biro pala ito, Yes, Chop Mike. Pero I've learned my lesson din kasi isa pala to sa ginamit ng Panginoon para matutunan natin i-handle yung mga ganong sitwasyon dahil dati-dati po pupunta tayo sa jail ministry, nagkakaroon tayo ng mga charity missions, no? Hindi lang pala enough yun. At meron pa palang merong mas gusto pang ipagawa sa atin ng Panginoon. So I'm thankful din dahil muli nag-decide na ako na ito bumalik tayo sa Moto Elite. At sabi nga po sa Chop Mike sa 2 Corinthians, no, 5:17, ang sabi, therefore, if anyone is in Christ, no, is a new creation. So, the whole the new has come. So, ito yung pang pinangahawakan ko ngayon na magpatuloy tayo. No? Yes. At salamat sa Panginoon for the encouragement at yung willingness, yung desire na muli ay magpatuloy tayo sa mga gawain. Yun lamang po, Chop Mike. Opo, maraming salamat po, Kapred. And kayo po bilang isang chaplain, no? Matagal na. Ilang taon na kayong chaplain, di ba? I've been in Values Formation since 2013. 2013 pa, no? Opo. Bibilangan ho tayo ng taon. Mahaba-haba naman po ang karanasan ni Kapred. Kaya ho, ang kanya pong mga nagawa bilang kanyang na-contribute sa riding community, sa values formation, medyo malawak na po ang kanyang karanasan. Kaya naman po, nagpapasalamat po kami, Kapred, dahil alam namin mas marami kayong maitutulong sa ating pong organization. At bilang grupo ho ng Moto Elite, ano po ang dahilan kung bakit po kayo ay naging bahagi ng Moto Elite Group? Okay, no, way back several years ago, nagkaroon po ako ng matinding karamdaman. Akala ko nga hindi na ako mabubuhay by that time. So naalala ko ni ni Tatay Amatorio, nung iniakit ako doon sa office, akala niya doon na ako mamamatay. No? So, from that time, nung humingi po ako sa kanya ng counsel at natulungan ako ni Tatay at ng Values Formation, nag-decide ako by that time, natanggapin ko yung offer ni Tatay na maging isang chaplain ng Values Formation. That time. Kasi kumbaga parang 2013 yun, ano? Yes po. Parang yun na yung second life ko na natulungan ako ni Tatay and the organization. So, hindi na talaga ako nagdalawang isip para tanggapin yung alok ni Tatay sa akin. So, simula nung panahon na yon, na-involved na tayo sa iba't ibang ministries. Kahit medyo may mga balakid talaga, hindi kasi tumitigil ang kaaway. Alam naman natin yan para sirain tayo. Nandiyan yung mag-jail ministry tayo, punta tayo sa iba't ibang mga mission. Ginagawa po natin yan. Lalong-lalo na para sa bata, ipagtuturo ng values. Napaka-importante yan, lalo na nowadays. Okay, thank you so much. Okay, yan. Grabe, marami pong salamat, Kapred, sa inyo pong na-share sa amin. And we are looking forward po for these coming days and for coming days po na pwede pa po nating mas alam ko, nung ginagawa ko natin ang mission and vision po ng Moto Elite, isa ka po sa mga naging contributor po noon. At alam ko yun na ilalagay talaga natin sa puso natin. No? Yun ho yung mission and vision na magiging direksyon ng ating po Moto Elite. So, naging bahagi po, bago pillar na rin po si Kapred. At maraming po salamat, Kapred, for giving this opportunity na makausap namin kayo dito po sa programa ito. Maraming salamat din po. God bless. Chop Mike. God bless you. Ayan. So, praise the Lord. Ayan po. Ayan. So, nakailan na po ang ating nakausap ngayong gabi after Ma'am Ivy. At ngayon naman po ay isa sa mga ito rin, kakaiba rin po ito dahil nasa linya po siya ng arts, no, ang media. Kaya naman ho, isa po siya sa mga nais nating makausap ngayong gabi. Of course, without further ado, may I introduce to you the director, the stuntman. Ano po ba itatawag ko dito? Is also a missionary. Brother Willie.
Brother Willie Fortune. Welcome, welcome. Ayun, praise God, bro. Thank you. Thank you. Matagal na tayo nagkasama pero alam mo, siguro isa sa mga challenges na to na ating pong pinasok ngayon yung pagmi-ministry natin sa riding community. At the same time, bahagi tayo ng Values Formation Philippines. No, ho? So ngayon po, nandito ka sa isang programa ng Moto Elite. Live po tayo ngayon sa Moto Elite. And pwede bang malaman, can you, for the benefits of our listener, our viewers, may you introduce yourself first? Okay, magandang gabi sa inyo lahat. By the way, my name is Director Willie Porton from GMA7 and director from the movie. Yeah. So, I'm glad na na-invite mo ako rito. At I'm always supporting the advocacy of to praise God and to help people. Kaya masaya akong nandito. O yun, salamat po. Napakasarap pakinggan, no? Na yung isang taong kasama mo ay you're the same advocacy. At isa po sa advocacy po natin is to spread the gospel of the word of God. Yes. And of course, to share, no, the goodness of God in our lives. And being a director of films, being an stuntman, and malaki ang network, you have a lot to tell, ano? Yes. You have a lot to tell. And you can share something about us, about the reason why you're here. And nakita mo yung atin pong mission, malawak na mission bilang isang bahagi ng Moto Elite. What make you encouraged to join us in this advocacy? Okay. Unang-una, being a Christian also, church planting, may kinalaman ito sa sa pag-develop ng yung bang maabot natin ang mga kababayan natin. Kasi ang nagustuhan ko dito nga yung nakakapag-worship tayo at the same time meron tayong advocacy na makatulong. Hindi lang dahil sa pagiging chaplain natin, siyempre nasa dugo na natin yan. So, chaplain is always a chaplain, no? Pero siyempre, yung ating kagustuhan na ma-reach out yung mga unbelievers, makapag-preach tayo, makapagturo ng salita ng Diyos, yan ang nagustuhan ko dito. Opo, ayan, maraming po salamat. Alam nyo, Brother Willie, yung atin pong, ano bang tawag ko sa'yo? Derek or Brother Willie? O lahat na lang itawag ko sa'yo, no? So nagpapasalamat ako dahil, alam nyo yun, yung isa sa mga advocacy na to, dahil hindi lamang tayo bahagi ng riding community, hindi lamang tayo nag-advocate ng values formation, kundi yung grupo po nito, mga kaibigan, ay kapag meron talagang in need, ay nagre-reach out din po tayo sa mission, doon sa mga nagiging biktima ng calamity. So ito pong organization po ng Moto Elite, ang Values Formation po ay malawak, hindi lamang po para mag-share ng Word of God, hindi lamang po mag-enjoy na mag-rides. Of course, magandang mag-rides, but we are reaching out more souls. Yes. We are reaching out more people. And that they may know God more. Na maramdaman nila kung ano po yung atin pong sinimulan. Sapagkat tayo po, ang puso talaga natin ay we can encourage people. Yes. Especially now, ang dami. Kanina, yung ating nakausap, si Capred, naranasan niya, ma-depress. Imagine mo, sinacrifice niya lahat ng kanyang mga organizations para lang tutukan yung kanyang sarili. At ako nagpapasalamat sa Panginoon, through with this ministry, yung kapatid natin na yun, na-encourage muli, na-restore muli. Dahil nga po sa pangako ng salita ng Panginoon, na nagbigay sa kanya ng enlightenment para lalo pa niyang i-enjoy ang buhay. Kasi marami ho ngayon, mga kapatid, mga kababayan, ang dami hong nadidepress, ang dami hong nag-give up sa buhay na ito. But thank you, dahil ganda ho ng tinura ni Derek Willie. Maraming salamat po. And any more words? Okay, yan, sabi ko nga kanina, Derek Willie has a lot to tell, no? Any last word that you can share with us dito po sa atin pong programa ngayong gabi? Any words, Derek? Actually, kanina habang nanonood ako, naisip ko sa dami ng aking mga kaibigan out sa labas, I would like to
encourage them to join us. Yeah, join At the us. same time, kasi lahat ng organization parang kasali na yata ako eh. Pero kakaiba ito kasi ang karamihan sa organization na nag-join ako ay walang advocacy to preach the gospel. Hmm. So ito, kaya gusto ko kasi parang combination ng to help people, Yeah. to praise God. Mm. Yun, yung dalawa na yun. Opo. Napakagandang ibahagi natin ang salita ng Diyos sa kanila. Alam niyo, ang ganda kanina, direct yung sinabi ni Sir Manuel, sabi niya 70 years old na siya. Hindi ang mga ganung edad talaga seryoso na, no? Yes. It's about time. Opo, about time po na hindi na tayo magpabiro-biro, no? Oo naman. Talagang seryoso sa paglilingkod, talagang with all capacity na kailangan pong gawin, lalo na sa salita ng Panginoon, share yung word of God, bring people. Sabi nga ni Direk, ni Commander kanina, na narinig ko rin sinabi yung ganun, ang isa sa mga primary objectives talaga natin is to do the command of God, to go mission. Yes. No? Go ye, sabi ng Lord sa Matthew 11:28 na po, sabi niya doon, go ye therefore throughout the world and preach the gospel to all creation, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So yun na ho yung calling natin, no? Yes. Na ating Panginoon. Kaya ito ho, it's about time po na talagang maging bahagi ang mas marami ho ng mga tao na ma-educate po natin. So yun lamang, maraming salamat, Derek. God bless po. God bless. God bless. Yan. So maraming pong salamat po and glory to God po. Maraming salamat po sa ating pong mga nakapiling, nakasama po natin ngayong gabi sa ating pong programa. Yun hong pagkakakilala para doon sa ating mga officers ng ating pong Moto Elite Group, Values Formation, Spiritual Transformation Philippines Incorporated, International Chaplain Ministerial Order po, mga kapatid. Nagpapasalamat po tayo sa buhay ng bawat isa sa kanila. So, thank you so much for the lives of course, our foreign missionary, Pastor Ron Poller. Thank you so much sa buhay mo. Thank you for your lives. Sir Manuel, kanina, si Sir Paildog, ayun din. Si Cap Fred, and thank you so much. Thank you for the lives of Derek Willie, Chap Ivy. Thank you so much. And I'm here. Magkikita tayong muli dito po sa Moto Elite Kapihan Time. Pagpalain tayo ng ating po Panginoon. God bless you all. God bless po.